Hello, what's up, this is Cotton back again for another detalyadong review, and this time the Camon 30 5G. The non-pro po ito, non-pro. This is the 35G lang, Camon. So, ang tanong, sulit kaya ito sa kanyang price at specs at mga kaya niyang gawin? Interesado ka? Let's start. So, unang-una, sa price tag muna tayo. This has a price tag of 12,000 or 11,000 yata yung initial price niya. But here, so 12,100 pesos. This is from Tecno mismo na official store, flagship store po yan. So, ito po yung price tag niya. Now, sulit kaya siya sa kanyang specs? Kasi ito naman po yung kanyang specs. Yes. This is currently running on Android 14. This has iOS 14.0 po yun. MediaTek 7020 na 6 nanometer up to 2.2 GHz yung maximum performance score with PowerVR na GPU. Yan. So, yun. Anyway, pause nyo na lang po yung video just in case na gusto nyo pang basahin. Diretso na po tayo sa detalyadong review. Now, konting tour muna tayo sa design. Yan. So, as you can see, punch hole po yung camera sa screen, and then sa taas po, nakikita natin, meron tayong noise cancellation microphone. Meron din tayong infrared port. Yes, pwede nyo po siyang gamiting remote. And speaker po dito sa taas. Sa tabi ng speaker, may nakasulat Dolby Atmos. Yan. Dito sa kaliwa is meron po tayong SIM tray. Sa SIM tray po niya, so meron po tayong dual SIM. Pero akala ko may micro SD card slot siya. So as you can see, I'm trying the micro SD card slot. Hindi siya fit. Wala siyang paglagyan. So basically, wala po pala siyang micro SD card slot. Mukhang tinanggal nila dito. Supposedly, mayroon dito nakalagay. And fit dapat dito yung micro SD card. But turns out, wala po, ayaw. So hindi siya expandable pala. My bad. So, munti ko lang sabihin na expandable. So, dual SIM lang po talaga siya. Non-expandable po yung kanyang storage. Okay? Yon, malinaw. Dito naman po sa baba is meron po tayong main microphone, USB 2.0 Type-C po yan, and the main speaker grill po yan. Nasa kanan naman is meron tayong power button, volume rocker. Wala po dito ang fingerprint kasi nandito po sa display ang mismong fingerprint. Sadly, medyo mababa lang yung lagay, pero okay lang din naman yan. Makukuha naman yun sa sana yan. Masanay ka lang. Pero yun nga, sana medyo tinaas-taas lang nila para pagbubuksan mo dito lang sana, di ba? Dito yung best position ng fingerprint gaya dun sa Red Magic at saka dun sa Samsung ko eh. Dito po nakalagay. Pag dito nga lang medyo awkward lang, pero yeah. Nitpicking ko lang naman yun. Pwede naman sa iba, okay lang sa kanila yun. Pero I believe best talaga dito sana. But here is, dito siya nakalagay sa pinakababa, and medyo magbe-bend ka talaga ng konti ng daliri. Again, sanayan lang yan. And overall naman, 10 out of 10, responsive at saka accurate po yung kanyang fingerprint na under display. Okay? As for the build po, this one, tatlo kasing klase po ito. I believe meron siyang vegan leather, meron din siyang glass na back, at this one is polymer. Itong nasa akin ay polymer plastic po ito na back. So iba-iba po na back po ito. Again, mayroong vegan leather or eco leather na natawag nila. Ibang kulay po yon, and then merong glass na version, and this one is the plastic polymer. The frame po is plastic din. It feels plastic kasi, I believe. And overall design para sa akin, napaka-premium po talaga yan. Mukha siyang tig 30,000 na itsura. Yung itsura po niya, and of course may kasama po siyang ganito rin na jelly case na nagpapanatili ng kanyang itsura pa rin. Okay? Solid. Yeah. Pagka sinut nyo ito itsura niya. Yan. But okay. Lipat naman tayo sa display. Ang display po nito is meron siyang 6.78 inch diagonally na AMOLED screen. Full HD Plus po yan. With 120Hz screen refresh rate support. Yes! Pagdating naman sa brightness, akala ko nung una 500 nits lang ito, but meron ko pala siyang sa settings na pwede pang i-enhance yung brightness. So, I believe tansya ko kasi hindi nakalagay sa kanyang website kung ilan ang brightness talaga niya. So, tinansya ko na lang, I believe nasa around 800 to 1000 nits ito since meron siyang high brightness mode. So, pag in-on mo to, magiging viewable na po siya sa tanghaling tapat. Okay? And speaking of brightness, nandito na rin tayo sa display. Papakita ko na lang din sa inyo yung kanyang display setting. So, meron tayong adaptive brightness. Yan, tuturo ko lang siya ngayon kasi may na-encounter ako lately. Akala ko meron na automatic, pero may mga smartphone pala na
wala nito. So, yeah, papakita ko sa inyo. Meron po. Color style, ito po, dito po makikita. Bright colored, original colored. I prefer bright colored personally, pero you can go, depende sa inyo po sa panlasa nyo. And then of course, cool color, default, and warm color. And then, meron po tayong refresh rate. Dito, kinaganda is supported niya ang 90 Hz. So, 120, 90, 60, and even auto switch refresh rate. So, pili na lang po kayo kung alin po ang gusto nyo. Again, smooth ang experience po rito, pero may konting kalakasan siya sa battery. Ito po yung sweet spot, 90 Hz, smooth na hindi ganun kalakas. And of course, the traditional na 60 Hz. Or you can go ahead and choose the auto switch and hayaan nyo na lang na sa smartphone na mag-decide kung kailan niya kailangan yung 60, 90, and 120 Hz. Andiyan po yan. Now, meron din tayong ultra touch. Kung tingin mo medyo delay, hindi ganun ka-responsive, you can go for ultra fast. Pero sa experience ko, sufficient na yung fast version lang na swipe speed. And then motion, normal, you can go for fast. Gusto mo talaga super responsive, meron din po siya nun. Alright? Yan po yung settings ng display. Sa touch sampling rate po, yes, meron din po tayo hanggang 250 Hz, at least yung na-detect ko sa test. And supported din po niya hanggang 10 fingers multi-touch. Yan. Widevine level 1 din po sa test natin sa Netflix. So makakapanood po kayo dito ng full HD or 1080p na mga videos, movies man yan or TV series. And in terms of actual experience, ganito po kaganda ang display niya. Ayan, kitang-kita nyo naman sa screen, napakabuhay na buhay. And yung black talaga, as in pitch black talaga kung black ang kulay. And pag decolor na yung display, of course, kita natin, popping talaga siya, buhay ng buhay ang display. May konti saturation pa nga ako na-detect. But I believe nakaganda naman siya in overall effect sa display niya. So, very good pagdating sa display para sa akin. Bibigyan ko siguro ang display nito ng 8 out of 10. Ganon, mataas. Solid. Okay? In terms of bezel naman, kung mapapansin nyo, hindi siya totally symmetrical kasi konti lang naman, sobrang nitpicking lang to. Again, pwede nyo deadmahin itong part na to, but as far as I can see, makapal yung taas at baba ng konti compared sa dalawang gilid. But again, pwede nang deadmahin niya kasi hindi naman ganun kahalata. Okay? Nitpicking lang to. Napansin ko lang siya habang nanonood ako kanina ng movie. Now, lipat naman tayo sa audio. As you can see, meron po tayong speaker sa taas at speaker sa baba. Sadly, itong speaker sa taas ay more like gimmick kasi hindi naman po ganun kalakas ito. At okay lang sana kung slightly mas mahina siya sa main speaker, pero talagang sobrang hina niya compare sa main speaker na medyo hindi ganun kaganda yung experience. Paparinig ko sa inyo, ayan. Ngayon, in fairness naman, during gameplay, maririnig ko pa rin naman ang kaliwa at kanan. Not bad, but it's just that, yun nga, hindi lang ganun ka lakas yung nasa taas. Pero overall, okay pa rin naman siya. Stereo experience pa rin. Okay? Now, lipat naman tayo sa kanyang setting saglit. Papakita ko lang sa inyo. Sound vibration. This was designed by Dolby Atmos, so you can actually customize depende sa equalizer na gusto mo. Yes. Games, intelligent, movies, music. So, I just set this the whole time dito sa review na to sa intelligent mode. Si smartphone ang pipili ko alin ang audio settings ang gusto niyang gamitin. But, if you want, you can choose depende sa trip mo. Okay? Now, ang score ko siguro bibigay sa kanya sa audio is around 7 out of 10 lang. Kasi yun nga, medyo na-dismay lang ako sa taas na screen. Hindi ganun ka lakas. As in, hindi lang maliit yung difference. Malaki po yung difference ng loudness nila. Yun lang naman. Now, lipat na tayo sa connectivity. So, this has 5G connectivity, 4G LTE. Of course, supported din. And of course, meron din siyang VoLTE and VoWiFi support. Yan. Sa Wi-Fi, meron po siyang 2.4 GHz and 5 GHz. Na-connect po tayo currently sa 5 GHz namin dito. And during speed test, papakita ko lang sa inyo, maganda po yung kanyang sagap. Actually, good
Lagi ko lang sa good kasi nasa 300 Mbps lang. Kasi like I said, ang internet ko dito dapat ay hanggang 600 Mbps. But this one, half lang nung total internet speed ko ang kaya niyang ma-utilize. Okay? Sa mobile data, of course, tinest din natin. Actually, decent din naman. Good. Nothing impressive. Very good na rin naman yan para sa akin. Magagamit na, and 5G, nagagamit niya, nadidetect niya na maayos dito sa area namin. Okay? In terms of Bluetooth 5.3 naman, yes, meron po siyang Bluetooth 5.3 by the way. Supported lang po ng Bluetooth 5.3 niya is aptX HD at saka normal, and then LDAC. So, hindi po high fidelity yung kanyang Bluetooth audio. So, kung medyo maselan kayo, this is not your choice. Pero, in general use, okay na okay po siya. Maganda po ang connectivity niya at maganda rin ang quality kasi supported pa rin naman yung aptX HD. Remember? So, yun. Now, meron din siyang FM radio. Yun nga lang, kailangan nyo dito ng antenna as usual. And then, meron din po siyang infrared port. Sabi ko na yata ito kanina, di ba? Of course, meron din siyang USB Type-C 2.0 and meron po siyang OTG. Actually, naka-back and forth na po ako dito ng mga files. So, tested ko na nadidetect talaga niya ang OTG ko. But for the sake of this video, papakita ko lang sa inyo. Ayan po, UFSD, didetect po niya. And of course, nandito po yan pag nakita niyo, Orico. And this is an Orico flash drive. Yan, 512GB po ito. And high speed po ito, depende sa, actually, kung supported ng smartphone nyo, ang hanggang 100 Mbps supported din niya. Pero yun nga, depende pa rin sa smartphone kung gaano kabilis yung kaya niyang transfer, read and write. But this one, supported niya hanggang 100 Mbps base sa na-test ko sa aking Red Magic. So, okay po ito. Iwan ko yung link sa video description kung gusto nyo rin ng ganito ng external storage. Eject muna natin. Always ugaliin na eject ang mga flash drive at micro SD card. Okay. And finally, dito pa rin sa connectivity. Sa GPS po is ang kanyang accuracy is hanggang 1 to 2 meters. Very good. So, above average actually. So, kung gagamitin nyo po ito sa Google Maps and Waze, I can recommend this. Not bad. Okay? Ngayon, lipat na tayo sa camera. The camera has 150 megapixel. The rest, basically basura po yan. Huwag na natin bilangin. And supposedly, dapat may OIS yung camera na yan. But, during testing, papakita ko lang sa inyo siguro. Video test muna tayo. Yung kung makikita nyo po dyan, supported po niya hanggang 2K at 30 FPS. Pero wala po tayong nadidetect or nakikitang stabilization man lang. Kung meron man, sobrang weak po ng effect. So basically, pagdating sa video recording, hindi ko siya hindi ko masabi na very good or good man lang eh. In fairness, maganda sana yung mga colors na napoproduce niya. It's just that stabilization lang. And yan, pakita ko pa sa inyo ibang mga samples sa mga video para kayo na lang din mag-decide para kung totoo yung sinasabi ko. Now, for the pictures naman, very good po sa pictures na part. Very popping, buhay na buhay. Ang ganda ng kanyang detection, depth sensing, at saka yung kanyang dynamic range. Nakukuha na maayos yung dark and light ng isang area or ng object. So, goods po pagdating sa pictures. Pagdating na talaga sa video, medyo nawalay ako ng konti. Mas okay pa ng konti si Infinix Note 40 ng 5G. Yes, mas okay pa doon. Mas pipiliin ko yung compared dito. Pagdating sa camera lang ha. But in terms of design, syempre mas maganda to eh. Pero design ba ang mahal ka talaga sa'yo? Or yung function or features niya? So yan, I can say na mas okay si Infinix Note 40 5G. Kung yung dalawa ang pagpipilian, since pareho po silang Dimensity 7020 eh, and similar halos yung specs nila. And of course, papakita ko sa inyo saglit lang yung kanyang camera app. Yun. So sa video, ayan po, 2K resolution at 30 fps, meron po siyang 1080p at 60 fps. 1080p at 30 fps. Sa 1080p at 30 fps actually, gumagana naman yung stabilization, medyo wobbly lang ng konti. So, yeah. Yun lang. And then, of course, AIG portrait, video, AI cam, portrait ulit, super night, and other features. Yes, meron po siyang dual video. Kung hindi ko pa naipakita, ipapakita ko sa inyo sa screen. So, yun, meron siyang dual selfie. As you can see, kita natin to sa harap ko. Hops, hops, hops. So, pwede pong ganito.
Dual selfie, dual video pala tatawag dito. Yan. So, makikita nyo, pwedeng dalawa. Parang yung video call, no? Parang sa ganito sa video call, no? Yes. And pwede rin yung nalutang. Papakita ko sa inyo, wait lang. Yes, ito naman po yung nalutang na, yan, pwedeng ilipat-lipat kasi yung pwesto and pwede rin baguhin yung size ng nalutang na image na yan. So, pwedeng ganyan, parang nagbabalita lang kayo. Kunwari, punta kayo sa Parisan ni Diwata. Yung ganito gawin nyo. Yeah, at least kita yung mukha nyo, lipat nyo lang para masabi lang na andun din kayo sa eksena na yon. Live, kukuhanan nyo, dual video, yan. Kita nyo, di ba? So, yan. Meron po silang dual video. Kamusta naman po yung microphone? So, basically, ito po yung mga features niya. Yon. Ngayon, pagdating naman sa rate, bibigyan ko lang siguro ng 6.5 out of 10 ang camera niya. Yeah. Yun lang yung kaya ko ibigay. So, lipat tayo ngayon sa battery. Siyempre, silipin agad natin ang PCmark. This, by the way, has 5,000 mAh na battery and supported po niya hanggang 70 watts na charging speed. Pero sa PCmark, sa endurance niya during testing, sa full brightness, full volume with internet, 7 hours and 43 minutes. So, this is an average score, average battery life and endurance. Average lang po. So, hindi siya special. Sa half brightness naman, half brightness, half volume, with internet, 11 hours 32 minutes average din po. So, hindi siya masyadong lumalayo sa 10 hours and 30 minutes na average natin. So, okay na rin yan kahit pa paano. So, don't expect much pagdating sa battery endurance. Siguro, manage your expectations na lang and huwag masyadong mag-iwan ng maraming apps sa background para hindi agad nauubos yung battery. And of course, yung brightness, tansya-tansyahin nyo na lang din. Okay? By the way, the 5,000 mAh and it's 70 watts na charging, kaya po niya i-full charge ang smartphone na to from around average, nag-average ako na sa experience ko, 35 minutes to 45 minutes. So, medyo nagbabago-bago, I don't know why. Pero, yun, just in case na-curious lang kayo. And yes, supported po niya ang bypass charging. So, if you want to game on this, meron siyang ganung feature na bypass charging. Yeah. If you want lang naman. But, like I said, the Dimensity 7020 is not really for gaming. So speaking of gaming, punta muna tayo saglit sa Antutu benchmark. This one scored 500,337. Not bad. And ito po yung bumubuo sa score na yan. CPU, mababa 147,000 as you can see, and GPU 81,000 lang. Mas pataas na ng konti sa G99, which is nag-average ng G99 I believe sa 60,000. So 20,000 lang nilamang niya sa G99 na GPU. And this one has 140,000, which means UFS 3.1 ito compared sa UFS 2.2. So UFS 3.1 ito I believe sa ganitong score ng kanyang memory. Yon. Now, lipat naman tayo sa CPU throttling test saglit bago tayo tuluyang pumunta sa gaming. So ito po, 60 minutes again, max performance na ibinigay ng CPU is 206,000, average 177,000. So hindi ganun kataas, but as you can see dito sa kanyang overall throttling performance, 71% lang of its max performance talaga. So, may makikita natin dito orange and mostly yellow and green na. So, compared dun sa Infinix Note 40 5G, mas okay talaga yung performance nung compared dito. Yes, bahagya lang naman na hindi ganun po kalaki yung difference. Siyempre, kaya po nagkakaroon ng differences sa mga performance Antutu and ganito mga benchmark is kanya-kanya po kasi ang sitwasyon, like optimization ng software, tweaks, and even the temperature ng surroundings. But this one, yeah, medyo may konting orange tayo na nakita and 71% lang yung stabilization niya. Ngayon, lipat na tayo sa mga games. Sa Mobile Legends, nakaset po tayo sa super FPS and ultra graphics lang. Wala pa ritong ultra. Di kagaya sa Note 40 5G, meron na pong ultra sa Mobile Legends. Stable naman siya in fairness, around 70 to 90 FPS. And ang temperature niya is 40 degrees Celsius. Pakita ko na din sa inyo yung taco stats. So, ito yung sa Mobile Legends. Around 20 minutes mahigit ang laro natin. 75 FPS as you can see. And stabilization, slightly may konting chacha na nangyayari. But at least hindi sobrang lalim nung dip. So, pwede na yan. Not bad na sa Mobile Legends. So, goods na rin. Now, lipat tayo sa Genshin Impact. Nag-run po siya sa medium graphics. Set natin siya. I believe yung kasi yung pinaka-best niya na settings talaga rito. And 60 FPS. Hindi ko na siya hinay kasi talagang awkward naman yun. Siyempre, i-manage na lang natin sa kung saan siya nag-best nagpa-perform. So, nagpa-fluctuate po siya around 25 to 32 FPS. And, papakita ko sa inyo saglit. Actually, ang baba pa rito 20 FPS lang. Kasi nga, may fluctuation na nangyari. So, from here, nakikita natin,
na at least nasa around 30 and then bahagyang umakyat siya saglit sa 60. Hindi ko maintindihan actually yung pinaka niya. Gusto niya, parang gusto niya tumaas bandang dulo ng game, but turns out medyo nahirapan pa rin siya. So yeah, average natin is 20 FPS. And temperature, I'm not sure kung nabanggit ko, pero sa 25 minutes na laro ko, as you can see, 25 minutes po yan, 40 degrees Celsius lang. So it's not bad pagdating sa thermal management. Not bad, not bad. Now, lipat naman tayo sa Call of Duty Mobile. Nag-run po siya sa high graphics and max FPS. In fairness, stable po siya around 39 to 40 degrees Celsius and naglalaro po siya sa 50 to 60 FPS. To show you, ayan, 50 FPS, 51 FPS, and of course, halos stable naman. May konting sayaw lang yung performance, but overall, okay pa rin yan. So, goods na goods po siya sa Call of Duty Mobile. Not bad. Sa Call of Duty Mobile Warzone, hindi po siya nagra-run doon. Hindi pa rin po siya compatible hanggang ngayon. Ang Dimensity 7020. So, kung bibili nyo to para sa Warzone, huwag nyo pong bilhin to para sa Warzone. Kasi nga, hindi pa siya. Hindi talaga nagra-run sa ngayon. I'm not sure kung sa future magkakaroon ng support, but right now, wala kayong reason para sa Warzone dito. Okay? Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. So, nag-run lang naman tayo sa HD and high graphics lang. Pero in fairness, stable po siya around 25 to 30 FPS. And in fairness sa temperature, sobrang baba lang, 35 degrees Celsius. So, kayang-kaya po niya ang PUBG Mobile. And as you can see here, halos stable naman tayo. Hindi tayo lumalayo sa 30 FPS. And if you see this, sobrang straight line. So, PUBG Mobile player kayo, kayang-kaya po ng smartphone na to sa PUBG Mobile. Sensya na baka narinig nyo yung bagsak ng ulan, no? May bagyo po ngayon eh. Currently, itong ginagawa ko itong video na to is unang araw ng bagyo. So, baka narinig nyo lang sa background. So, sensya na. Pero I'm trying my best naman na malinaw yung pagkakasabi ko ng mga words. Now, lipat tayo sa Farlight. Sa Farlight po, sinet natin siya sa smooth, I believe, kung tamang memory ko, and extreme graphics. Stable naman po siya around 39 degrees Celsius and 50 to 60 FPS. Itong 22 minutes ang piliin natin. Yan, so okay naman. Around 50 to 60 FPS. And as you can see, slightly straight sana. May konting mga dips lang talaga pagdating sa actual na performance. So, very playable na po ngayon ang Farlight dito sa 7020. It's just that hindi ganun kataas lang makukuha nyo na settings. Siyempre, tinry ko pa rin sa solo leveling. Kasi yung unang try ko dati, unang release ng Note 40 Pro Plus ng 5G, hindi po nag-work ang solo leveling. Ngayon, nag-work na po siya, supported na ng 7020 ang solo leveling. So, kahit paano nakalaro na po tayo. And yun nga lang, mababa pa rin yung FPS, overall FPS. 22 FPS po yan. Ang sinet natin sa solo leveling is, in fairness, low graphics na yun ha. Low graphics, 30 FPS. Pero stable lang siya around 20 to 30 FPS. So, kung yung lagapak, medyo nagcha-cha-cha talaga siya. And the temperature, 40 degrees Celsius. So, ayan po. Kung gusto nyo makita yung kanyang cha-cha-cha. So, mababa po. So, hirap siya sa solo leveling. And may nag-request ng Blood Strike. So, tinry na natin kahit paano, kahit saglit lang. So, in fairness, nakaset tayo sa medium graphics and ultra FPS sa Blood Strike. Pero stable lang siya around 50, to 60 FPS. And temperature, 40 degrees Celsius. So, medyo mabigat sa kanya ang Blood Strike. Medyo nahirapan din siya doon. So, basically, hindi po talaga for gamers, hardcore gamers, itong Dimensity 7020. Pero kayang-kaya naman niya mag-games. Yun nga lang, ima-manage nyo na lang yung settings ng maayos para hindi kayo mabitin sa actual performance or actual experience sa gaming. Again, 7020 is not for gaming, pero capable pa rin naman siya kahit paano. Manage lang the settings. Okay? So, overall, ano ba ang mabe-verdict natin dito? Para sa akin, sa 12,000 pesos, okay naman sana, kaso nga lang nakikita ko kasi na sa isip ko, nako-compare ko siya kay Infinix Note 40 5G. So, I believe mas okay si Note 40 5G compared dito, pero konting difference lang. Now, kung gusto nyo talaga ng sulit, meron naman ako may ibang marirecommend like the iQOO Z8. Kaso nga lang, yun ay walang official release dito sa Pilipinas. So, kung ito lang naman pagpipilian nyo at yung Infinix Note 40 5G, I would recommend yun na lang yung isang yun. Pero again, mas marami pang better dito sa price tag niya na 12,000 pesos. Pero kayo boss, sa tingin nyo, anong smartphone ang better dito sa Tecno Camon 30 5G? Okay? And if ever man nasulit sa inyo to, ano ang sa tingin nyo part ng smartphone na to or features ng smartphone na to ang sulit? Pag-usapan natin sa comment section. Yun. Kung nagustuhan nyo yung ganitong review, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon na lang. This is Kotman. I'll talk to you again soon. Sa susunod na detalyadong review na lang po ulit. Okay?